Georgette's POV. Pakasalan mo ko? Napanganga ako habang di makapaniwalang nakatingin sa kanya. Mahigpit pa ang hawak ito sa kumot na nakatakip sa katawan nito, habang ako naman ay nakasuot na ng puting malaking t-shirt. Sigurado ako na sa kanya to dahil masyadong malaki sa akin. Ito kasi ang una kong nakita kanina na magising ako, kaya isinuot ko agad dahil sa pagmamadali ko. Gago ka ba? Di ko mapigilang sabihin kahit na boss ko pa siya. Kinuha mo ang virginity ko? Tila naiiyak na saad nito. Tumalim ang tingin ko sa kanya. Ah, ako pa talaga ha? Virgin din ako no, hindi lang ikaw. Kaya huwag ka mag-inarte, isa pa. Ako ang babae. Mas malaki ang nawala sa akin. Bakit ba ko makaasta kayo parang ako pa may kasalanan? Asar na saad ko. Parang gusto ko siyang lapitan at batukan. Kung makaarte siya, kala mo siya lang nawalan? Sino bang kastang-kasta kagabi? Ako ba? Sino ba ang nawasak ang hymen? Ako hindi ba? Bakit ngayon makareact siya parang daig ko pang namolesta niya? At saka ang sarap niyang ibaon na kilay lang ang labas. Bakit? Kapag ba lalaki hindi na pwedeng mawala ng virginity? Akala ko ba gender equality ang gusto ninyo? Nasa puko ang noo ko. Biglang sumakit ang ulo ko sa pakikipag-usap sa kanya. Masakit na nga ang pagitan ng mga hita ko. Bakit pati ba naman ulo ko sasakit din? Hindi ko kayo pakakasalan? Mariing tanggi ko. Hindi pa ako nababaliw para matali sa isang kagaya niya. Sa malay ko ba kung nagsasabi siya ng totoo? Imposibleng umabot siya sa edad na 30, hindi pa siya nakakatikim na ibang babae? Bakit hindi? Di makapaniwalang tanong nito. Napaupo na to sa kama. Oo, talaga minsan ang lalaking to. Kalimutan na lang natin ang nangyari. Pareho lang naman tayong nawala ng virginity. Simpleng saad ko. Matanda na kami para sa bagay na to. Hindi ako papayag. Pagmamaktol nito. Pakakasalan mo ko. Kinuha mong virginity ko kaya panagutan mo ko. Napapikit na lang ako. Dapat ako nagdedemand ng mga bagay na yon pero nabaliktad yata ang sitwasyon namin. My boss accuses me of de-virginizing him and he now demands a marriage. What the heck? Let me in! Sigaw ng babaeng nasa harapan ko ngayon. Nagpupumilitong pumasok sa loob ng opisina ng boss ko pero hinaharangan ko siya. Number 1 na utos sa akin, huwag magpapapasok ng kahit sinong babae sa opisina ni Mr. Gallardo, maliban na lang kung may appointment to at tungkol sa negosyong sadya. Pero kung may mga babae lang na gustong gusto siyang makita, hindi maaari. I am sorry, but I can't let you go inside, ma'am. Mr. Gallardo is busy right now. Magalang na saad ko kahit gusto ko na siyang sapakin dahil sa pagiging makulit niya. Maiksi ang pasensya ko sa mga taong makulit, pero dahil kailangan ko maging professional, pilit kong hinahabaan ang pasensya ko. Kahit gustong gusto ko na tong tarayan, pinipigilan kong sarili ko. Tell him I am here. I am sure papapasukin niya ako. Giit nito pero hindi ako kumilos at nanatili lang sa pwesto ko. Mayabang na nakatingin to sa akin. Nakatas pa ang isang kilay habang pak ang pink na lipstick nito. Pasimple kong pinasadahan ng tingin ang suot nito. Masyadong maiksi ang dress na suot nito, parang konting tuwad lang, taas na sa bewang ang lilay ng suot nito. Mahahaba ang mga kuko at tila handa laging mangalmot, halatang naka-nail extensions. Maging ang kilay nito naka-extension din dahil masyadong mahaba at makapal para sa isang normal na kilay lang. Sosyalin tong masyado, pero nasobrahan na kaya nagmukhang fake ang itsura. I am sorry but hindi mo ba ako kilala? Putol ito sa sasabihin ko kaya lihim kong naikuyom ang kamao ko. Pinakaayaw ko sa lahat yung hindi ako pinapatapos magsalita. Marami ng ibang empleyado ang napapatingin sa amin. Nakita ko nakikinig na rin ang iba kaya tiningnan ko sila at mabilis silang nagsibalikan sa kanilang ginagawa. It's working hours at trabaho dapat ang inaatupag nila, hindi ang sumagap ng chismis. I don't know you, ma'am. Kailangan ko ba siyang makilala? I am not interested. Sigurado naman ako isa lang siya sa mga babaeng naghahabol na mapansin ng boss ko. Hindi siya ang unang babaeng magwawala dito para lang makita si Mr. Gallardo. Marami na sila. Hindi na kaya ng mga daliri kong bilangin pa sila kaya sanay na ako.
Nanlalaki ang mga matang tumingin to sa akin. Tila hindi makapaniwala na hindi ko siya kilala. I am famous? Lihim ako napaismid sa sinabi nito. Ano namang pakialam ko kung sikat siya? Kakayaman ko ba yon? I am sorry, but no matter how famous you are, Mr. Gallardo is busy, and he cannot entertain anyone at the moment. I hope you understand. Saad ko na nanatiling kalmado. Hindi niya ako masisindak sa pagiging sikat niya. Wala akong pakailam kahit anak pa siya ng presidente. Dapat marunong siyang umintindi ng hindi pwede. Hindi yung kulang na lang magwala siya rito na parang wala siyang delikadesa. I am his future wife. Let me in and I will talk to him. Sisiguraduhin kong matatanggal ka sa trabaho mo. Galit na pagbabanta nito. Just come back when you're already married to him, but for now, you cannot enter his office. Pagbabatigas ko, hindi niya ako madadala sa future wife na sinasabi niya. Madaming beses ko nang narinig ang linyang yon sa iba. Masyadong lumang tugtugin na yon para sa akin. Mas lalong hindi niya ako matatakot na tanggalin sa trabaho ko dahil ginagawa ko lang trabaho ko ngayon ang hindi magpapasok ng hitad sa opisina ng boss ko, lalo na at busy ito. Nandilisik ang mga mata na napatingin to sa akin. Mas mataas to sa akin, idagdag pa ang heels nito na nasa 5 inches yata kaya't sumasakit ng leeg ko sa pakikipag-usap sa kanya. Di ako binayaan ng tangkad, kaya medyo kailangan kong tumingala habang nakikipag-usap sa babaeng kaharap ko. Please, kindly leave now, before I call the security. Wika ko dito. Nginitian ko to. For sure you don't want to make more scenes, right? We are not yet done. I will tell him to fire you, you bitch. Galit na saad nito bago nagmamarchang umalis. Tumaas lang isa kong kilay sa sinabi niya. Spoiled brat. Tumingin ako umalis sa mga empleyadong tanaw mula sa pesto ko at nakita ko mga busy sila sa ginagawa na para bang wala silang narinig. Huminga muna ako na malalim bago ko humakbang papasok sa opisina ng boss ko. Hindi na ako kumatok at binuksan ko ng malaking pinto. Naabutan ko itong busy sa cellphone nito kaya napakunot ang noo ko. Hindi man lang tulumingon nang pumasok ako at nanatiling nakatutok ang mga mata sa cellphone na tila nang gigigil pa kaya nagmamadaling lumapit ako sa kanya at mabilis na inagaw yon. Tumalim ang mga mata ko na makita ko ang nasa screen ng cellphone niya. Naglalaro na naman to ng games kaya tutok na tutok ito. Habang ako busy magpaalis ng langaw, nabubuga na ng apoy sa labas dahil di ko pinayagang makapasok dito sa opisina niya. You have a lot of papers to sign. Tambak na rin ang mga papeles sa ibabaw ng table mo, pero mas inuna mo pang maglaro. Wika ko habang mariin ang hawak sa cellphone niya. Minsan kapag naaasar ako, nalilimutan kong boss ko nga palang kausap ko. Nginitian ako nito dahilan para lumabas ang dalawang dimples niya. Napirmahan ko na. Alam ko kasing magagalit ka kapag di ko agad nagawa, kaya ginawa ko na. Pwede bang ibalik mo na lang ang cellphone ko? Parang batang pakiusapan nito. Tinignan ko ang cellphone niya at pinatay ko yon. Georgette, matatalo ako. George! Palatak nito habang nakatingin sa cellphone niya na hawak ko. It's office hours. Instead of playing, you should be working. Sermon ko dito. Maaaring tapos na nga nitong pirmahan ng mga papeles na nasa ibabaw ng table nito, pero sandamakmak pa rin ang mga kailangan nitong reviewing proposals. He is not just a normal employee, he is the boss here, the CEO, and yet sometimes he's acting like a kid. And those women, kailan ba matatapos ang pagsulpot ng mga babae mo dito sa opisina? They are disturbing me in my work. Simpleng pagrereklamo ko. Naging parte na yan nata ng trabaho ko ang pagtataboy ng mga babaeng gusto siyang makita. Hindi ko siya o sila babae. I just met her in one event. We had a talk, but it's not like what you think. Depensa nito. Inosenteng nakatingin pa to sa akin. And what do I think, sir? That I flirted with her. Why is it scary when you are calling me sir? Niyakap pa nito ang sarili. Tila nilalamig kaya tiningnan ko siya na masama. I am the boss, but you are the one who's nagging me? Because it's me who suffered when you did not make your work done. I am the one who needs to please and talk to them? Malamig na sagot ko. Tinutukoy ko yung mga investors na minsan nagagalit sa kanya. But you don't have to please anyone. I am not neglecting my work. I just don't need them in my company. Biglang sumeryosong mukha nito. Okay, I understand. Can you smile a bit when you talk? Pakiusap pa nito kaya kumunot ang noo ko. Aba, bakit kailangan kong umiti? Required ba yun?
Excuse me, I need to go back to my work. Paalam ko sa kanya. Wala akong mapapala sa pakikipag-usap dito, kaya mas mabuting bumalik na lang ako sa trabaho ko. Marami pa rin akong kailangan tapusin. Binigyan ko siya ng simpleng tango bago ko humakbang palabas ng opisina niya. George! Napahinto ako nang tawagin niyang pangalan ko. Lumingon ako sa kanya. My phone. Saad nito at ginuso ang cellphone hawak ko. I smirked at him. I will give it back to you later, sir. After work. Lumabito sa akin na parang umaakdong iiyak na, kaya tumalikod na ako sa kanya. Hindi niya ako madadala sa pag-iinarte niya. Magtrabaho siya. I still don't understand how he can manage to handle this big company with his attitude. Minsan para siyang bata, minsan sumusobrang pagiging OA niya. Parang walang balak magseryoso sa buhay, pero kapag kliyenteng kaharap, di na nagbabagong anyo ito. Kaso madalas kapag nandito sa opisina, daig ko pang may alagang toddler na kailangang bantayan. Sekretary ako ha, hindi nani. Bumalik ako sa table at sinimulang i-organize ang mga papel na hawak ko. Di ko na namalayan ng oras sa dami kong ginagawa nang biglang tumuktok sa may ibabaw ng table ko, kaya napatingin ako at nakita ko ang boss ko na malaki ang ngiti. Nagtatanong ang mga matang tiningnan ko siya. Lunchtime, let's go. Yaya nito. You have a lunch meeting, sir? Tanong ko. Wala naman akong natatandaang may lunch meeting siya ayon sa schedule niya na hawak ko. Yes. With? Madalas sinasama talaga niya ako kapag may meeting siya sa labas, kaya lagi akong ready. Hindi ko lang alam kung sinong ka-meeting nito ngayon dahil walang nakalagay sa schedule niya. May nakaligtaan ba ako? Umiti ito sa akin. Muli, lumabas ang 2 dimples ito sa magkabilaang pisngi. You. Kumunot ang noo ko sa boss ko na malapad na ang ngiti ngayon. Kain tayo sa labas. It is already 12:15. Mamaya mo na yan tapusin. Napatingin ako sa tambak ng mga papel sa ibabaw na mesa ko. Di ko na malayan ang oras dahil sa dami nito. Tanghali na pala. May inabot ako mula sa ilalim at pinakita sa kanya ang lunchbox ko. May baon po ako. Nalukot ang mukha nito na makita ang baon ko. Bakit nagbabaon ka pa? Afford ko namang ilibre ka. Wika pa nito. Di ko naman alam na galanteng boss pala kayo. Simpleng sagot ko. Ganito ba talaga kapag mayaman? Hindi naghihinayang maglustay ng pera? Ugali ko kasi talagang magbaon para hindi na bumili sa labas. Tsaka mas masarap kapag lutong bahay. Idagdag pa na masarap magluto si mama, kaya nagbabaon talaga ako. Nagtitipid din ako. Alangan namang tipirin kong sarili ko. George, we did not work to starve ourselves, pero dahil may baon ka, order mo na lang ako. Tinatamad na akong lumabas. Saad pa nito at muling bumalik sa opisina niya. Almost 5 years ko na rito bilang sekretary niya at sa loob ng mga panahong yon, sanay ako sa pabago-bagong timpla sa ugali ng boss ko. Di ko alam kung bakit bigla niya akong niyayayang kumain sa labas ngayon. Kinuha ko ang cellphone ko, umorder na lang online ng pagkain niya. Alam ko naman na ang palaging kinakain niya kaya hindi ko na siya kailangan tanungin. Isang bagay na gusto ko sa kanya, hindi siya mareklamo sa pagkain. Kahit anong bigay ko sa kanya, kinakain niya. 30 minutes pa raw bago dumating ang pagkain in order ko kaya tumayo na ako para kumain. Nagtungo ako sa office pantry, bit-bit ang lunchbox ko. Malaki ang kainan dito. Meron ding canteen sa second floor pero mas trip kong dito kumain para hindi masyadong matao. Di naman laging nagayaya ang boss ko na kumain kami sa labas. Isa pa, boss ko siya, kaya hindi rin talaga ako sumasama dahil ayoko machismis kaming dalawa. Ang chismis pa naman parang virus, madaling kumalat, kaya kahit feeling close na ang mismong boss ko, ako na mismong umiiwas. Naabutan ko ang 2 office mates ko, kumakain na rin ng lunch kaya tahimik na naupo ako, 2 bangko ang layo sa kanila. Nginitian nila ako kaya ngumiti ako pabalik bago ko binuksan ang lunchbox ko. Sweet adobo ang baon ko, one of my favorites. Tingnan mo, ang gwapo niya. Kinikilig na sa Ate Chona, taga-sales department. Ang kasama niya naman na si Hana ay admin. May pinapakita to sa cellphone niya. Mas gwapo pa rin si Sir Winston. Feeling ko nalalagdag palagi ang garter ng panty ko kapag umingiti siya. Wika ni Hana at tumingin sa akin. Ang gwapo niya, hindi ba, George? Sakto lang, simpleng sagot ko. Sanay akong maraming empleyado dito sa kumpanya ang nagpapanta siya sa boss namin. Gwapo naman talaga. May sayad lang nga yata minsan o mas madalas.
Di ka man lang ba kinikilig kapag kausap ka niya? Kasi kung ako nasa posisyon mo, itatali ko talaga na mahigpit ang panty ko para hindi malaglag pag umiti siya. Kinikilig na saan ni Hana. Wala naman akong dahilan para kiligin sa kanya. He is my boss. Nailang sila sa akin. Masanay ka na kay George. Mukha nagpaturok siya ng immunity para sa mga hot papa, kaya hindi siya tinatabla ng karisma ni Sir. Saan naman ni Chona bago kumagat sa drumstick na hawak niya. I just don't mix work and pleasure, sagot ko. Nagkatinginan ang mga to at di na nagsalita. Nandito ako para magtrabaho, hindi para lumandi. Kaya kahit gaano pa kagwapo ang boss namin, wala akong oras pagpantasyahan siya. Kinuha ko ang utensils ko sa loob ng lunchbox at nagsimulang kumain. Ang dalawang kasama ko sa table, todo naman ang kwentuhan kahit kumakain. Hinayaan ko na lang sila. Kapag niligawan ako nito, sasagutin ko talaga agad. Aarte pa ba ako? Ang gwapo eh. At least kahit umiyak ako, hindi pangit ang dahilan. Wika ni Chona habang patuloy na may tinitingnan sa cellphone nito. May account yata siyang ini-stalk. Truth. Kasi ang manloloko ngayon wala na sa itsura. Minsan kung sino pa yung pinanganak na hindi pinagpala ang mukha, siya pa yung malakas ang loob magloko ng sobra. Sang-ayon naman ni Hana. Tahimik lang akong kumakain habang nakikinig sa usapan nila. Lihim na tumatango dahil may point naman sila. Hindi na uso ang kanta ni Andrew E. na humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Sa panahon ngayon, kahit ginto, madalas fake na. Matapos ko mag-lunch, bumalik ako sa table ko. Sakto, dumating naman ang in-order kong pagkain para kay Sir Winston. Kumatok muna ako sa pinto bago pumasok sa opisina niya. Biglang nagsalubong ang kilay ko na makita ko ang ginagawa niya. Nakaharap sa mahabang table sa right side ng opisina kung saan minsan tumatanggap ng bisita. Masyado kasing malawak ang opisina niya kaya maraming space. May dalawang couch pa nga sa may gitna. Nakatalikod to kaya hindi ako nakikita pa. Kaya para walang sumasagot nang kumatok ako eh. Busy siya maglaro ng baraha. Humakbang ako papalapit sa kanya bago tiningnan ang ginagawa. Masyadong focus sa barahang nasa harap. Tila pinag-iisipang mabuti alin ang bubuklatin. Kaya ako na mismong nagbuklat, naglipat ng isang 6 na heart at dinugtong ko 7 na spade. Bigla itong napalingon at tila nagulat na makita ko. Di ko alam na mahilig po pala kayo na magsolitaryo, wika ko. Alanganin tong umiti sa akin. For entertainment lang, huwag ka na magalit, break time naman. Bawal ba ako mag-relax? Depensa nito. Wala naman po akong sinasabi, sir. Binigyan ko siya ng isang ngiti pero hindi umabot sa mata ko. In short, peke. George, stop smiling like that. You're scaring me. You are my boss. How could you be scared of your secretary? Ah, sekretary pala kita? Akala ko guidance counselor ka. Pagbibiro nito kaya biglang sumeryosong mukha ko. Joke lang. Huwag mo nang pansinin yung sinabi ko ha. Gutom lang to kaya kung ano-anong nasasabi ko. Nilapag ko sa harap niya ang paper bag na may lamang pagkain. Here is your lunch, sir. Upo ka, share tayo. Yaya nito at tinuro ang bangko sa tapat niya. I already ate my lunch, sir. Biglang laglag ang balikat nito sa sinabi ko. Ganun ba? Ay, nakakatamad kumain pag walang kasabay. Pero sino nga ba naman ako para sabayan mo? Pagdadrama pa nito. Lihim akong napapikit bago maling umiti sa kanya. Umikot ako at pumunta sa bangko na nasa tapat niya at naupo doon. Kumain na kayo. Saad ko na makaupo. Ngumiti ito na malapad at naging excited buksan ang pagkain in order ko para sa kanya. Malala na to. Madalas may kaartehan talagang taglay tong boss ko eh. Daig pang bata na kailangan bantayan palagi. Pinapanood ko tong maganang kumakain. Pwede naman siyang kumain mag-isa sa labas eh. Ayaw pa niya. Kahit dito gusto may kasama, arte-arte. Daig pang babaeng nagpapabebe sa jowa. Napatingin ako sa barahang gamit niya kanina. Kung ano-ano ang ginagawa niya. Yung ibang boss busy masyado sa trabaho to the point na nalilimutan kumain. Pero siya tamang solitaire lang sa opisina. Minsan talaga hindi ko alam kung opisina ba tong pinasukan ko o mental dahil sa boss kong may saltik. George, hindi ka ba talaga mahilig magsalita? Wala naman po akong sasabihin. Sagot ko. Di naman niya ako gaya na madaldal masyado. Magkwento ka. Wala ka bang love life? Tanong nito habang malaki ang ngiti. Chismoso rin talagang lalaking to. I have no intention to broadcast my personal affairs, sir.
Mariing saad ko. So, may boyfriend ka na pala. Wala po akong sinabing meron. Bigla itong umisi sa sinabi matapos sumubo ng tempura. Ah, wala pa pala. Tumatango-tangong saad nito. Hindi po ako nagmamadali. Ngumiti ito sa akin, labas ang dimples. Binaba ang kamay sa ibabaw ng table kaya tumingin ako roon. May hawak siyang chopsticks na ginagamit niya sa pagkain dahil Japanese food ang in-order ko para sa kanya. Napatingin ako sa kamay niya na maugat masyado. Nagbabasa ba siya ng kamay pag pagod? Mahahaba din ang mga daliri niya. Malaki ang kamay niya. Ngayon ko lang napansin yon. Muli, napatingin ako sa mukha niya at nakita ko nakataas ang kilin nito habang nakangiti. Napaayos ako ng upo. Inalis ang bara sa lalamunan bago nagsalita. Tapos na po ba kayo? Hindi pa. May gusto pa akong tikman? Napatingin ako sa mga pagkaing nasa harapan niya. Ubos naman ang lahat. Ano pa ang gusto niyang kainin? Ano po yun? Magpapabili na lamang ako kung maipapabili siya. Labi. Ha? O wala. Sabi ko, Makati yata labi ko. Wika nito at kinamot ang ibabang labi niya. Napakunot na lang ako ng noo at naiiling na niligpit ang pinagkainan niya. Kaya ko namang linisin ang mga yan. Saway pa nito. Okay lang po, kaya ko naman na. You are my secretary, George. You're not my slave. Saad nito at inagaw sa akin ang hawak ko at siya na mismo nagligpit. Next time, don't clean the table for me. It's not part of your job. Yes, sir. Good. You can leave now? Tumango ako sa kanya bago tuluyang lumabas ng opisina niya. Ang gulo niya. Minsan seryoso. Minsan di mo alam kung nagbibiro ba. Mabuti pang weather na huhulaan kung kailan magbabago, samantalang siya daig pa ang bipolar. Naiiling na bumalik na lang ako sa table ko. Ngunit napatingin ako sa cellphone niya na nasa ibabaw ng table. Di na talaga niya ako kinulit para kunin yon. Marami lang numero nagte-text doon pero di ko binubuksan hanggang sa may isang mensahe ang biglang nag-appear. I miss you, babe. Numero lamang to. Isa ba to sa mga babae niya? Wala akong alam na may girlfriend siya pero alam ko maraming babaeng naghahabol sa kanya. Di ko na lang pinansin ang mensahe. Makikita din naman nila yon mamaya. Bumalik na lang ako sa trabaho ko hanggang sa nakalimutan ko na ang tungkol sa nabasa kong mensahe.